So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, dahil tapos na tayo, tapos na natin i-reviewin yung dalawang battles sa Motus Battle na dalawang semifinals, dalawang bracket. So ngayon, balik na tayo ulit sa mga request videos nyo. At isa na tong chance, no? Pagkakataon ko na to para makarami sa mga request nyo at maubos to. Kasi by September, guys, ulitin ko, by September, baka September, October siguro. Pero ang initial plan is by October or mga mid-September is ma-review ko yung 1-up 3, no? Yun yung gusto ko talaga sa September, 1-up 3 ng FRBL. So hoping na matapos natin tong mga request videos bago yung September or mid-September. So yun naman. So ayun, Universikulo 7 Surhenio vs J King, isa sa mga request ng viewers natin. So shoutout kay Mem J. Alam ko boss, matagal mo na tong na-request at ito na yung dumating na yung chance para ma-review ko to. So let's go. Panoorin natin to, i-judge natin to. Alam ko si Surhenio yung panalo dito, pero di ko alam kung anong naging performance si J King dito, no? So let's go. Shoutout ulit kay Mem J and thank you sa request na to. Surhenio vs J King. Umpisahan na natin to. Let's go. Hindi niya mauna, J King. Tig 2 minuto. Non-tournament battle naman to. Pakinggan natin unang banat, J King. Yo, game! Game! Enigma! Ano ba tong palabas na ginagawa mo? Huli kong nakalaban si Doraemon. Tapos ngayon si Surneo? Oo, Surneo. Yan ang bansag niya sa kanyang sarili. Pero di alam yung eksena na kaya ka nga di nanalo nung finals kay Nobita dahil hindi ikaw yung bida. Kaya okay. Mike Castro, kung Nobita, so Simot yun. natalo ka nung nakaraan, huwag ka nang bitter sa nangyari. Samahan. So puro ads nga pala ang flip top, no? Okay. So ngayon wala pa naman tayong mako-comment kasi ilang lines pa lang naman yon. Pero di ko alam kung hindi eh. Alam ko yung comeback fight ni Surhenio after ng finals ng Isa Buhay is yung laban niya kay Craig, eh, 'di ba? Matagal-tagal na rin pala 'yon. Okay. Let's see. Alam ko 2019 tong battle na to eh. O 2019 nga. Yung battle niya kay Craig, alam ko ano 'yun, 2018 'yun eh. Sa pagkakaalam ko ha, So, game. Pin mo na lang Castro na kahit sa posisyon, pumapangalawa ka lang sa presidente. Pero apelido Merino o Mark Castro Merino. Sadyang di ko binuo yung pangalan mo na yan. Dahil kalalabasan mo lang giniling na atay, total me, Rino ka naman. Okay. O full name mo na yan. Kasi nagagalit to pag di siya kilala ng mga tagapanood at tagapakinig. Gusto mo palang nakikilala ka ng lahat, ba't di ka nagsabit ng name tag mo sa leeg? Tanginan to, sobrang yabang nito. Di nga daw ako papantay sa kanya. 5'4" lang din naman ang height ng tangina. Ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo porkit sa Baguio ka nakatira. Pero ngayon sa Cavite na, sa kuta ng nakalaban. Ganyang ka kadesperado. Mas piniling magpainit ng pangalan sa kapatagan porkit malamig dun sa Baguio. Kaya ano sinabi mong madali lang magbaliktaran, sa'yo'y naniwala agad kami. Kasi pagayari mong siraan si Mot, bumaliktad ka agad at sa kanya ka pa kumampi. Okay. Kami ni Romano, bago magtandem, maraming beses din kaming naglaban yan. Oo, sa battle pwede kaming masira bilang magkaibigan. Pero di kami katulad yung nagsisiraan. Tangina mo, Karot man. Huwag ka nga rin buraot dyan. Kasi nagre-reklamo na yung branded. Yung Karot man na punchline, no? Or ginamit kasi yun ni Mot laban kay Surhenio sa finals ng Isa Buhay. Tapos ngayon ginamit ni J King. Kung manghingi ka daw ng clothing andalas, hingi ka daw ng hingi ng clothing kahit design pa lang nalalabas. Talaga palang gangster. Ito si OG Unggo. Pero totoong tropa ko rin to sa kasalukuyan at halos ilang taon na nga rin. Kaso aking opinyon, peki kang kaibigan, kaya ekis ka na sakin.
Baka kasi iyabang na naman sa flip-top, yung sa sunugan nangyayari. Kaya maaga pa lang, inikisan ko na tong peking champion ng Nike. O di ba pinaubaya lang sa'yo yun? Tapos nilait mo agad si Jonas na sa tryouts lang nagkampiyon. Aba nakakahiya naman sa'yo. Ikaw nga no, nag-tryouts yung sa Luzon. Pagka-try mo, out ka na agad, dang ina mo. Pero wag ka, kasi para daw siyang bote ng Hinebra. Subukan baliktarin at mangingibabaw tong demonyo na to sa gera. Ikaw bote ng Hinebra, wag mo nga kaming bilugin. Kasi alam namin na kaya ka lang naging bote ng Hinebra dahil madali ka lang basagin. Kaya yari ka na sa akin dahil yan ang nakatala. Yang nunal mo na nagpapatunay na walang himala. Pasinin nyo to bumanat. Tangina, late naman kayo eh. Pasinin nyo to bumanat. Pansinin nyo to bumanat. Puro may parang si ganto, parang si ganyan, parang si ano, parang si Kwan. Puro parang lang naman ang sinasabi niyan. Kaya si Sur di naging sure dahil walang kasiguraduhan. Dahil okay, props dun sa round ba ni J. King. Pero ano, ito mabilisan na lang. Medyo nagkulang ako sa mga angles na naging effective. Wala akong na-feel na mabigat na linya doon, walang mga power punches, kumbaga. May mga sundot na mga linya pero hindi ganun kalakas eh, no? Effectivity ng writtens, yun yung napansin ko. Sa performance okay naman ako doon. Sa delivery okay naman ako doon. J. King naman yan. Sa jokes okay naman ako doon. Pero wala akong napansin na isang mabigat na linya or isang, ayun nga, sinasabi ko, lagi ko sinasabi, power punches. Wala akong narinig na ganun. So, yun lang, isang mabilisan na lang. Nagkulang sa power punches si J. King dito sa round 1. Pero, yun, tignan natin, Surhenyo. Yo! Natalo daw ako ni Mot. Tama, yun talaga ang nangyari. Di mo naman ako katulad, pare. Tinalo mo si M-Site pero di ka nakabawi. Ay, tinalo ka ni M-Site pero di ka nakabawi. Tapos, sinasabi pa na peke yung pagcha-champion ko sa Nike ng kupal na to. Gusto mo, magsama na kayo ni Mot, magtulong na kayo. Tanginang corny. Mid-top game! Total mainit-init pa yung issue niya. Doon na kagad natin to ipunta. Wala nang intro-intro, putang ina. Gerald Anderson, kamusta? Oo, Gerald Anderson. Kasi nga, fuckboy ka din, pre. At saka sa ending ay babagsak. Oops. Okay. Yung rebat, di ko na-scorean yung rebat kasi feeling ko hindi naman ganun ka-effective yun. Binarangan niya yung sarili niya na tayo na ang corny. So, doon pa natawa yung crowd, no? Kahit ako, natawa rin ako doon. So, i-disregard natin yung rebat. Then, hindi ko alam kung anong issue nito, pero parang kay Gerald Anderson na ano bang naging issue kay Gerald before? Kalimutan ko na. Pero I think ayun yung reference, no. So, let's go. Baretong malandi. Tsaka sa ending ay babagsak din sa baretong malandi. Yung sa pagpapanggap na hari nitong si Buto, di man lang ako natakot meski konti. Mukha lang naman niyang namumuno kasi ang lakas nito mag-chonky. Kaya ka ba hari? Kasi patter ka? Ang tindi naman ng amat. Feeling niya haring patter na porque may stick siya laging hawak. Okay. Galing. Galing. So, lamang na agad. Lumalamang na si Surhenyo agad dito sa haymakers, no, or sabihin nating punto, no, or message, no. Harry Potter, stick to may hawak. So reference niya doon yung Harry Potter na movies, no. Siya laging hawak. Nalulung lang sa halamang nasa tubo. Your Highness na kagad ang damuho. Dahil ba illegal, laging ginagawa, agad masasabing namumuno. Galing. Lamang na si Surhenyo dito sa mga power punches. Although hindi naman ganong kalakas yun, pero yung punto niya ang galing eh. Wordplay niya dun eh, no? Illegal, lagging, namumuno. Galing, no? So, ang daming meaning nun eh.
Dami meaning nun para sa akin. Laging ginagawa, agad masasabing namumuno. Pwes kahit may crown pa yan sa ulo, wala akong planong mabilib. Hindi yan si Kristo para masabing may koronang matinik. Kaya kung ikaw ang hari, ako ang mandirigmang mag-uutak ng rebelyon. Para tong Warrior versus Laker, oo, mauulit ang gabing yon. Ngayong nakipagtagisan na ng galing at nakikumpit na to sa kampyon, siguradong babagsak tong king na parang na-injury si Lebron. Nag-English pa to kay Maxford. Yung accent niya may pagka-British. Sabi niya, so, what can to say? What can to say? Tangina, ang linis. Kung ako parang si Pacman kasi yung undefeated champ na finish, eto para ding si Pacman kasi kaparehas niya mag-English. Nag-million views yung music video niya. Woo! Alam niyo ba kung anong sikreto? Paano hindi magmi-million views yan lalaki ng joga ng modelo? Wala namang kwenta yung kanta niyan. Nadala lang ng mga babae dong patotnak. Yung music video nila dahilan kung ba't may nagjajakol sa com shop. At di porke parehas tayong 3 kilyon, yung antas natin magkasama. Ako sinali kasi may leksyon, ako't may mga aral na pamana. Habang ikaw kaya ka lang naman naisali at naisama para may tagahawak kami ng tarpaulin tuwing anib at parada. Pero sige, ikaw na ang hari na leon. Wala nga agaw niyan sa'yo. Sa katunayan niyan, ako isang ayon dyan, kaya nga may gagawin ako. Ngayon itataas ko na tong layon para maging the Lion King na to. Habang sinasakal ko tong layon para maging the Lion King na to. Saka ako'y babagsak sa lupa. Ito yung laway, oh. Saka ako'y babagsak sa lupa, pero iayos ko higa mo. Para madali ko lang na makuha na tapak-tapakan yung mukha mo. Masyado na nga ba akong brutal? Hindi, pinamukha ko lang sa gago na ang pwesto ng leon ay dun lang sa paan ng Bagyo. Kasi no match ka sa akin, J. King. Hindi naman kasi kita nilabanan dahil malakas ka na at fighter. Gusto lang kitang parusahan kasi magnanakaw ka ng lighter. Pero sa pagkakataong to, yung lighter ko, di mo na magagawang manakaw. Kasi sa laki ng lighter kung dala, mahihirapan ka mahagaw. Pero kung trip mo to, edi sa'yo na, saksak mo sa dibdib mo itong bagong disenyo ng lighter niya, itatak nyo sa isip mo! Okay, ganda nun, ang ganda nun. Ang ganda pa ng ender niya. Yung ender pa ni Suri is hindi ganun kaseryoso. No, ginamit niya yung ender ni Lanceta, iniba lang niya, no. Galing. Na, saksak mo sa dibdib mo itong bagong disenyo ng lighter niya, itatak nyo sa isip nyo. Okay, galing. galing. Na ano ko doon, na-impress ako sa ender ni Sur. Parang nanibago lang ako kasi madalas na ender ng mga battle MC dito sa Flip Top seryoso no. Unless joker ka or comedian ka dito na battle MC, yan tulad nila Sinyo, nila Jonas, Husky, unless ganun ka. Pero yung Surhenyo kasi is hindi siya nakilala as joker dito sa liga na to. Kaya yung ender niya na yon is para sa akin nakaka-hook talaga yung yung part na yun. Kaya galing, nagustuhan ko yon. Pero ang ganda ng ender props dun sa ender. Nagustuhan ko yung ender. Pero ang dami rin namang mga haymaker, 'di ba nga sabi ko umpisa pa lang lumalamang na si Surhenyo dito. Dahil nga lumamang na agad siya sa mga power punches or haymakers or sabi nating punto niya sa battle. Parang may dalawang linya siya doon na nagustuhan ko kasi diretso yung punto, tas yung word place niya pa, yung illegal laging namumuno, no, laging ginagawa namumuno, ang ganda nun. Tapos ang dami pa naging ang dami pang mga lines na para sa akin okay at sumapol doon kay J. King, walang duda yon. Kaya para sa akin kay Surhenyo yung round 1, pero hindi ko yun ipi-perfect kay Sur kasi medyo nakulangan ako sa sa alam mo yun, parang ang tagal kasi pumalo na mga punches niya parang gitna pa.
Kasi after nung unang dalawa na nagustuhan ko, parang nag-lay off eh. Parang yung mga angles niya is hindi naging ganun ka-effective. Tapos pagpasok ng second half ay dun ulit yung mga suntok na nagustuhan ko. Kaya para sa akin, nagkulang. Hindi naging consistent yung power punches niya sa round 1. Pero kay Surhenyo ko pa rin ibibigay yung round 1. Sa score na 9-7, medyo nakulangan ako kay J. King dito. So sana makabawi si J. King sa round 2. Pero round 1 is Sur yun. 9-7 in favor of Sur. Ang ganda ng ender. I think yung ender yung pinaka nagdala dito. Dapat i-average ko lang yung Sur eh. Pero dahil nga ang ganda ng ender, pagkakatahi niya doon na ang ganda ng ang ganda ng exit, ang ganda ng transition, no, kaya props doon. Surhenyo round 1. Halatang nagbabato. Ako daw, malakas magdamo. Yan ang sabi ni Gago. Paano kung hindi lalakas sa damo? Ikaw source ko sa Baguio. Bars. Tsaka sinasabi mo na kaya nag-million views yung kanta namin kasi labas dodo ng mga babae. Eh, ikaw nga, kumapit ka na kay Kain Pepe para magkaroon ka ng music video na libre. Di ba? Sa mundo. Okay, so rebat siguro yung una. Yung una lang yung pwede nating ipasok or i-count. Kasi yung pangalawang rebat, hindi ko naman alam yung issue doon. So, yun lang. Pasok yung unang rebat para sa akin. Yung rebat kasi ni Surhenyo kanina, hindi eh. Dinis niya pa yung sarili niya na ang corny daw. So, di ba? Game! May bubunyag lang ako na sinisikreto sa liga ni Surat Lil Sisa. Ipagtapat mo na kay Enigma na girlfriend mo si Luxuria. Gago. Ay. Puta. Nakita ko nga kayo magko-holding hands. Ako'y natawa talaga tumagaktak. Paano ba naman pare? Nakita ko kayong magka-holding hands. Kaso sa tuhod ka nakahawak. Ayaw daw niya ng chicks. Pork pala gusto. Grabe ka. Minsan ka na lang mambabae, mukhang lalaki pa. O ko si Catherine, tsaka si Daniel, Katniel. O ano pangalan naman ng love team nyo ni Luxuria? Hasur. Luxur? Ay! Puta, kinikilig pa. Luxur. Baliwang puta. Nag-message nga sa akin ito noong nakaraan. Ang sabi, tol, susulat na ako. Puta, kalaban niya ako. Sa akin, nagpapaalam pa. Sa bagay, ganyan naman talaga tao pag malapit na mamatay. Namamaalam na. Ano ba sound trip mo, Post Malone? Kasi lahat ng sinabi mo, puro psycho. Tandaan mong dating kasintahan mo lang ang kaya mong maloko. Alam kong sa 6 na buwan mong pag-iipon, dinaig mo pa ang bangko sa dami mo ng pondo. Oo, walang totoo sa sinabi mo, lahat puro kwento, kaya ka naging henyo sa hilig mag-imbento. Siya nga daw ang Lebron James ng liga. Yan ang palagi niyang reference at wordplay. Kaya pala di nakapagpigil si Enigma at itinapat ka sa urig na King J. Puro ka NBA. Kahit dapat mas ipinagmamalaki ang Pilipinas. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit kada tira mo walang gilas. Paborito nga daw niyan team, Cubs. Cubs? O sakto lang yun, total manok ka. Kaya di na nakakabigla. Kaso si Enigma na nadya, alam na nga Cubs ka, tapos 45 days pa tayong pinaghanda. Kaya yari ka ngayon sa panabong na mas malakas ang uri sa pangkaraniwan. Dahil kung ikaw isinilang para patayin, nako isinilang para makipagpatayan. O para patas ang laban. O sige, panabong ka na rin. Pero talo ka pa din, lalo sa pananalig at ibang dahilan. Dahil kinikilala kong Kristo nasa langit, ikaw Kristo mo sa sabungan. Tol, kakasyabu mo yan. Kaya kung ano-ano naiisip mo. Madalas nga sa bundok to, naghihintay ng UFO. Kung si Shanti may nadarang, eto nabuang. Nakatakas yata ng mental to.
Kaya pala'y pinagbabawal ka ng PIDEA sa lakas ng amats mo. Kasi biruin nyo, pati pag... Shanty, andun yung reference sa Shanty, pinagbabawal ng PIDEA, lakas ng amats mo. So, kanta ni Shanty yung amats, no? At alam ko binan talaga yun sa So, pagkakalam ko binan yun yung amats sa mga radyo. Kasi, one time may nagtanong daw. Hindi ko alam kung totoo narinig ko lang naman. Narinig daw ng isang bata yung kanta na yun sa radyo, tapos nagtanong daw kung ano yung amats. So ayun na, so binan na yun. Feeling ko hindi ko alam kung totoo yun, hindi ko alam, nabasa ko lang yan, so hindi ko alam kung fake news ka ng PIDEA sa lakas ng amats mo. Kasi biruin nyo, pati pagbuklat sa puwet ng kalaban sinisita nitong salahulang henyo. Bukod sa ang baho na ng trip mo, ang baho mo rin umanggulo. Dinaig mo patigang na manyakis na para di maging olats, bakla na lang ang lunas. Kaya kahit puwet handang pasukin, makakita lang ng butas. Kaya wala kang epekto mambuisit, mas magaling pa newbie. Buti pa yung alaga mong asong American bully. Tapos sasabihin mo yung may tirhir ang malakas. Dalawang daliri ka nga lang sa akin. Dahil kahit sa chichirya, basta may tirhir, dun mas madaling pilasin. Gusto mo makarinig ng tirang malakas? Pues putang ina mo, Luni. Balakid, sak maestro, sinyo at tipsy D. Pero wag kayong paapekto sa pagmura kong wagas. Dahil kaya ko lang yung ginawa para pakitaan tong mahina kung paano tumira ng malalakas. Galing. Mas gusto ko yung round 2 ni Surhenyo, ni J King rather. Sorry. Mas gusto ko yung round 2 ni J King. Para sa akin mas nagkaroon ng mga power punches to. Yung jokes pumatok. Parang ilang jokes 'yon, no? Tapos yung transition niya hanggang dulo, maganda. Tapos yung ender niya, nagustuhan ko yung ender niya na yung winura niya yung mga battle MC na malalakas. Tapos pinakitaan, something ganyan. Okay, maganda yon. Maganda yung round 2 ni J King. Para sa akin, ahead yon sa lahat ng elemento ng battle rap dun sa ginawa niya sa round 1. Props kay J King sa round 2. Nakita ko yung pag-angat or yung level ng writtens niya sa rounds 1 and 2 na mas nag-improve si Surhenyo dito. Mas nagkaroon ng solid na mga linya. Mas nagustuhan ko yung flavor, yung effectivity ng mga lines pasok kay Sur. Kaya props kay J King, mas malakas ng round 2 ni J King. So tignan natin yung Surhenyo sa round 2. Yo! Ako daw ang source niya dun sa Baguio. Yan ay Yun, plus yung rebat pa pala ni J King, no? Ganda nun. Ito, anak punyeta. Gago, kung magsosource ako, hindi ako magbebenta sa'yo, bumibili ka, tagsi 50. Tapos tinira pa yung bully ko, tanginan to ang feeling. Daig ka pa nga nun kasi yung bully ko may breeding. Game! Sabi niya sa isang laban niya, para kang exhaust fan kasi puro hangin lang ang lumalabas. Uy, bago. Di ba linya na yun ni Mot kay price tag? Uy, gago! Tangina, may issue ka na nga, Linya ni Mot kay price tag, sa mga hindi nakakaalam, naglaban si Mot tsaka si price tag. Di ko alam kung sa ibang bansa yon, pero napanood ko yon. And napanood ko yun, pero nakalimutan ko na yung line na sinasabi ni Sur. Pero ayun, kung sabi niya is linya ni Mot yun kay price tag, naalala ko nga, napanood ko yung battle na yun. I think sa Dubai nangyari yun. Di ko sure, pero parang sa ibang bansa yun nangyari. Yun lang. Panoorin nyo kung gusto nyo. Na nga sa Uy, gago! Tangina, may issue ka na nga sa kabit mong tagahanga. Tapos naging lyrics mo pa yan. Di pinatunayan mo lang hayop kang napakahilig mo sa fan. Tapos sabi niya kay Martin, lahat ng MCing dumayo, pinag-eroplano, ikaw lang pinagbarko. Uy, bago. Di ba linya na yun ni Luni kay Tito Badang nun? Uy, gago.
Ayan, dahil hirap na siyang magaya yung estilo nung si Kagasan, ibang Joseph na lang ginaya, kaya si Looney yung ninakawan. Ay sus, gumaganap siyang alias Pogi. At yan ay titulo niyang araw. Kaya pinanood ko yun ng konti. At sa isipan ko'y dumalaw na yun na mismo ang patunay na may estilo tong mang-agaw kasi tong gumanap na alias Pogi, Bong Rebilyang magnanakaw. Galing. Madami pa! Yung linya ni Apex, na yung bari na may L, ginamit mo din sa laban mo kay Sayad. At yung linya ni Mot na baliktaran, na yung bara nagiging Arab. Ang daming ebidensya, J. King. Tangina mo, buko ka na. May pakingking ka pang nalalaman, si Budots ka lang pala. Pero wag kayo. Yung linya niya na yung demonyo sa impyerno, tinuruan niya magdasal. Ninakaw. Oo, ninakaw ni Badang. Panoorin nyo sa round 3 ni Badang kay Looney, puta, panoorin nyo na lang. Kaya nung ninakawan ka ni Badang, nagikumpirmado akong banu ka kasi yun ang patunay na sa mga linya mo, tanga lang ang may kayang makakuha. At may isa pa siyang ninakaw sa yung linya. Alam mo ba kung saan banda? Yung kakadadi mo kay Enigma, ayun, ginawan niya ng kanta. Daddy, daddy, daddy. Asan ka na ba? Kaya bago kayo pagpatuloy ang aking berso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang naging ghostwriter ni Badang. Putakinan ko. Tapos napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Lagi niyang tinataas yung manggas ng t-shirt niya para makita yung tattoo niya dun sa braso. Akala niya nakakagwapo. Tanga, mukha kang gago. Kung gaganyan ka din naman pala, ba't di ka pa nagsando? Galing. Tinataas pa yung damit, yung pagka-squatter, pambihira. Ba't ba ganyan ka ng ganyan, ha? Mukha kang magsisipa, hayop ka. Tapos pag nag-rap skills, puta, pilit na pilit. Naduduling-duling pa. Yung boses, high pitch, ipit na ipit. Kaya nauutal bibig niya. Sa kasagsagan ng flow nitong damuho, aba nabubulol siya bigla. Kaya pala tupa, kasi yung nasa ulo, may buhol-buhol sa gitna. Ay sus, tinira pa yung rhyming nung si Martin. Kala niya yung rhyming niya advance. Mas masahol pa nga yung rhyming niya nung pinanood ko yung laban niya kay Lance. Sabi niya, nakulong ka na kasi ikaw ay nakasaksak, puso, tuluan, dugo. Kaya pag tinira ko to't tinamaan, tawag doon ay tumbang preso. Dugo at preso? Tangina multi, palakpakan nyo. Aabot ng isang... Shopee free shipping! Okay. Feeling ko hindi pa or hindi pa nakakalamang si Sur sa round 2 although hindi pa naman tapos yung round 2 ni Sur, pero para sa akin yung napanood ko na round 1 and from start ng round 2 hanggang dito, feeling ko hindi ko pa masasabing lumalamang si Sur dito. No, let's go. Tira. Pakan nyo. Aabot ng isang oras pambihira pag binanggit ko lahat ng blooper niya. Yung pagiging kengkoy niya sa liga, kala niya palaging uubra. Sablay na yung bara, sablay pa yung rima. Yung katangahan, super na. Ba't di pulido at accurate ang yung linya? Di ba king dapat ruler ka? Nagets mo ba? Ang king ay isang ruler. O putang ina, nalilito na kagad. Hirap talaga pag tanga ka labang, kailangan mo pa magpaliwanag. At gusto ko lamang masabihan, kayong lahat na nagsasabing ako'y ghostwriter daw ni Lipgram, di na bago yan sa akin. Madalas na kasing nakakasugat yung mga linya niyang malalim at lumalakas na kanyang sugat ay yung sulat, kaya inisip niyong sa akin. Tangina, binigyan ko lang na isang linya, ghostwriter na. Mga gago ba kayo? Binigyan ko din to dati ng linya, so ghostwriter niya ako. At nag-chat pa to sa akin, wag daw idama yung Esmin at Kirida. Pero dahil sa pinagsamahan natin, binigyan kita ng partida. Pero lulumpuhin kita ng lubos pag ikaw nandamay ng pamilya. Tutal kapag haring bastos, dapat dun sa saklay makita. Okay, so ayun, para sa akin, hindi lumamang si Sur dun sa round 2 kasi magkaiba ng atake at feeling ko tinry ko naman balansehin yung round nila. Nagkaiba sila ng approach sa round 2. Si Sur nag-focus siya sa mga line mock at jokes, no? Line mocking jokes, doon nag-focus si Sur at
after ilang lines na pumunta siya sa topic na ano na parang seryoso, no? Si J. King naman, ang ganda ng approach niya. Sabi ko nga sa inyo, mas nagustuhan ko yung approach ni J. King dito kumpara dun sa round 1. Mas nakita ko yung siksik na mga punches at haymakers na pasok yung rebat pa, no? So I think yung yung performance ni J. King sa round 2 tsaka yung performance ni Surhenyo sa round 2 is para sa akin pantay. Nagano ako parang humingi ako ng kahit mga dalawang line pa na solid para sa akin. Bibigay ko na kay Sur yung round 2 pero hindi dumating yon. Although pasok at patok yung mga jokes na yung mga line marking tsaka jokes ni Surhenyo, para sa akin ano yun hindi ganun kabigat yon compared dun sa ginawa ni J. King sa round 2. So para sa akin itatabla ko muna to sa 9 points. Mas malakas para sa akin yung yung round 1 ni J. King, no? Tapos yung round 1 naman ni Sur, ay hindi, mali, sorry, yung round 1 ni Sur para sa akin mas malakas yun Tapos yung round 1 naman kasi ni J. King, feeling ko ang daming lines na hindi pasok Tapos ayun, para sa akin lumakas yung J. King sa round 2. Tapos humina naman yung Sur, or pwedeng tumabla lang, no? Pero overall itatabla ko yung round 2 sa 9 points. Ganon, no? So ang laki ng nilaktaw para sa akin ni J. King dito from 7 to 9. Si Surhenyo naman naging consistent siya na 9-9 pa rin. Magkasing lakas kasi yung round 1 ni Sur tsaka yung round 2 niya So, yun yung naging basis ko para sa akin. Yung J. King, laki ng nilaktaw nun. Pero, ayun. Round 1, Surhenyo. Round 2, tabla kasi I can't decide. Para sa akin, talaga yun. Nagbanggaan talaga sa gitna yung yung mga lines doon na style clash kasi naging ang nangyari sa round 2 parang seryoso yung approach ni J. King, technical, tapos si Surhenyo naman yung jokes, tapos mga biglang seryoso. So ang mahirap balansein yung ganon. So tinabla ko yon. Round 3, deciding. Yung pala, J. King, boy ka natin! Kala ko iiyak Yo! Natatandaan mo ba to? Ano sasabihin mo? Na utak mo ay broad? Kaya di ka nakapasa ng board? Kahit na anong gamitin mong words, sa battle nagagawa mong swords. Puta, may dance step pa. Pero linya yun ni Sur laban kay Mot sa finals. Pero napagtanto ko rin finally na yung galaw mo parang robot na paubos na yung battery. Kaya pala mainit yung ulo at hinamon mo si Makagago na pagayari ng battle niya sa sunugan, sasapakin mo siya. Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganon, pero nung mismong event na, hindi ka naman nagpunta. Kaya kung di mo kayang panindigan sinasabi mo, manahimik ka na lang. Kasi alam namin na pag-usapan suntukan, ang kaya mo lang sindakin si Badang. Tapos pinapalagang ka pa. Galawang aso. Tapos pinapalagang ka pa. Galawang aso. Nauulol ka ba? Tignan mo, pati tuloy sa ibaba ng ilong mo, may garapata ka na. Kaya sa mga kapwa ko MC, mag-iingat kayo dito. Kasi ginawa niya kay Thomas at Lipcram, binigyan niya ng sulat. Pero nung nakalaban, inuungkat. Pinagsigawan sa kanya yung galing para lamang ikaangat. Kaya ano sinabi mong tulong mo yun sa kanila, di ako naniwala sapagkat ang tunay na tumutulong ay hindi nanunumbat. Baka gustong gumanda imahe, kaya nagiging pabida na. Buti pa yung ghostwriter mo si Price Tag na panindigan pagiging kontrabida niya. May tagasulat to. Kaya nga doon napatunayan ko na mabilis nga yung utak mo. Dahil pag wala na yung maisip, kay Price Tag agad tumatakbo. Akala ko nga galit pa rin sa'yo si Mot, o masipag lang siya talaga. Biruin mo, hindi na ikaw yung kalaban, pero sinusulatan ka pa niya. Biruin mo, hindi na ikaw yung kalaban, pero sinusulatan ka pa niya.
mo, di na ikaw yung kalaban, pero sinusulatan ka pa niya. Ay, nag-choke si J. King dito. Gago, nag-choke siya? Paano nangyari? Sipag lang Nag-choke pala siya dito? siya talaga. Biruin mo, hindi na ikaw yung kalaban, pero sinusulatan ka pa niya. Biruin mo, hindi na ikaw yung kalaban, pero sinusulatan ka pa niya. Biruin mo, di na ikaw yung kalaban, pero sinusulatan ka pa niya. Nag-choke si J. King. Yo, putang ina! Nawala ako. Gago, nag-choke pala siya dito. Sa mga linya ko. Kaya sige, itutuloy mo to. Pero sinisigurado ko sa'yo kung nabuo ko yun, tangina mo, talo ka na dito, Brad. Tang ina, nag-choke si J. King. Hindi ko ina-expect na mag-choke siya dito. Sabi ko nga sa inyo, napanood ko na to, pero 3 years ago na to eh. So nakalimutan ko na talaga. So hindi ko ina-expect na mag-choke si J. King. Wala eh, parang half lang ng round niya yun, no? So mahirap iskoran yun, pero wala na, kailangan nating iskoran yun. Bigyan natin ng 6 yun. So yun na, hindi ko na kailangan mag-explain doon. Kitang-kita natin yung performance niya, parang kalahati lang talaga yun. Tapos yung half na yun is hindi pa naging ganun ka-effective. So para sa akin, ang lakas ng round 2 niya. Akala ko ma-maintain niya yun. So final score is 22, I think 7-9, 16 plus 6, so 22. Si J. King, ay si Surhenyo merong 9-9, 18, no? So round 3. Choke. Ayos. Game! Choke yung ano, no? Kung maaalala nyo, nag-choke din si Krega laban kay Sur, 'di ba? Tapos nag-choke din si Sur, ay nag-choke din si J. King laban kay Sur, no? So yung mga yung may alam ko sa pagkakatanda ko, yung dalawang laban ni Sur dito is ano, mga nag-choke yung kalaban niya. Ayun lang naman. Tinalo niya daw si Tats Maven. Ulul. Nakalimot lang siya, Brad. Kaya ka nakapag-uwi ng honor. In short, sinwerte lang sa Tats, parang may artist na nag-sponsor. Kung nagabi mo siya, congrats. Pero ikaw pa rin yung whack, dude. Mas astig pa din yung Tats na parang signature ni Wang Ud. Tapos dinis niya doon si Sak. Si Sak, walang respeto. Galawan talangka na rin tong wak. Saka walang respeto. Kaya nilayuan na to ng Romano dahil sa kawalang respeto at mas magaling sa hari ang Romano kaya sa kawalang respeto. At dahil close kami ni Romano, meron siyang info na nasabi. Siya daw lang lagi ang pinagsusulat mo dun sa DPD nyo dati. Kaya kumalas na siya kasi ayaw niyang may umuutos sa kanya. Sabi ko, kumalas na siya kasi ayaw niyang may umuutos sa kanya. Ang tangi na lang daw maitutulong ng magaling mo na kadamay ay ang samahan kan lumuluhan na papauwi ng inyong bahay. Total astang hari ka sa Romano at sa assist ka niya na sanay. Pag uwi mo na baldado, siya yung magsisilbing alalay. Niluto daw siya kaya natalo. Yan ang sinasabi niyang panay. Niluto ni Tipsy, ni Sheyi, sa Baguio. Tangina ayaw maglubay. Kita naman sa video, bugbog sarado. Halos di na nga to nakasabay. Kaya malamang niluto nga tong talo kasi tong panabong nyo patay. Real talk, talo, hindi lang umubra okay. Ang pagbabangka niya nung pinasyalan niya aming gubat. Kaya gumawa ng lutong storya na talaga namang nakakagulat. Pues kung nakaligtas ka nung una dun sa mga bala kong pinansugat, pagkatapos mong sumugal ngayon ay puksa ka na, ito na ang Vegas Street mo tupak. Kaya sa mga luto mong baratang, madalas hindi kita masisi. Malamang may nagluto nga sa laban kasi nakatikim ka ng maigi. Tangina, minsan patok ang yung hinahain at pasok sa panlasa ng madami. Kasi yung recipe mong ginamit, taga Pampanga yung may-ari. Okay. Galawang sinyo ang ginagaya. Sabi na eh. Halata naman ay Sus Mariosep. Kaso di bagay kasi yung bunganga tunog nakainom ng long neck. Nung nakaharap niya na yung urig, nagmukhang Bethlehem yung concept. Kasi napaluhod tong king nung nakarating na doon kay Joseph. At yung grupo niya, dating lahing kayumang gito Galing. dati.
Pero backstabber daw ang leche. Kasi nung sumikat na, grabe. Sila iniwanan dun sa ere. Napalapit lang sa inchik at tila nakalasak ng swerte. Tinabla na lahing kayumanggi. Parang si Duterte. Tinabla na lahing kayumanggi. Parang si Duterte. Tinira ko ang presidente. Surba ka manganib buhay mo. Wala akong pakialam basta katotohanan handang magtaya ng buhay to. Ngayon sabihin mo kung sino sa atin ang taga-Pinas na Tupac, bro. Kung ako ang siyang handang mamatay sa pagiging tunay ko. Galing. Jaking. Overall na lang sa round 3, may konting stutter na. May napansin akong konting stutter si Sur. Malakas naman yung performance niya, pero dahil dun sa stutter, hindi niya, para sa akin, hindi niya na-maintain yung ano, yung power niya sa rounds 1 and 2 na 9 points, no. So mabilisan na lang, effective yung mga bara niya dito. May mga references siya na hindi ko na gets, no, about dun sa may kawalang respeto. Hindi ko masyadong masundan yun, yung kawalang respeto, something ganyan. Basta ang dami niyang reference, pero overall nagustuhan ko naman yung mga tumama na linya, no, although iilan lang naman yun, iilan lang yung mga magandang linya na nag-react ako, pero para sa akin maganda pa rin yun. Then yung konting slip ups niya, stutter niya, nag-matter yun para sa akin, kasi syempre consistency na yun hinahabol ko dito, pero hindi siya naging consistent sa round 3. So bigyan ko ng 8-6 to, although lamang pa rin naman si Surhenyo sa overall performance, kasi nga nag-choke si J King. So ayun, 998 20, ilan yun? Na 18 plus 8, 26 to 22 all 3 rounds Surhenyo. So ayun, medyo nahirapan ako sa rounds 1 and 2 kasi di ko matimpla ng maayos, no. Especially yung round 2, para sa akin dikit yun, pero yung round 1 malinaw yun para sa akin, Sur. Round 1 and 3 malinaw yun, Sur yun, pero yung round 2 is pinakamalakas ni J King yun. Yun yung pinakapumalag si J King. Kaya ayun, tabla yung round 2, pero round 1 and 3 Surhenyo. So yun, versus Surhenyo, magiging isang beses para sa kanila pareho. Ang boto ng hurado 5-0, magiging tayo lahat para kay Surhenyo. Yun, so convincing naman kasi sa performance tsaka sa power punches. Yun, maraming salamat. Salamat din kay J King at nirespeto niya yung naganda siya, although nag-choke siya, pero respeto pa rin. Sa totoo lang, magkabrad talaga kami nito, magkasama kami sa kapatiran, kaya hindi kami nagpersonalan. Yun. Ang ina mo, Sur, nag-choke ako. So, shoutout sa mga tropang sumuporta. Bawi na lang sa susunod. Flip top sa lahat. Binoto ko si Sur, first and third round. First and third, Freak G, unang judge na kapares natin. Sa second round malakas yung binanat ni Sur, pero ang speed niya kasi mula pahina tapos palakas. Si J King naman sa round 2 palakas pa. So ayun, hindi ko alam kung ano yung vote ni Flick G sa round 2, pero para sa akin tabla yun. Pero yung 1 and 3 na binigay niya na vote niya na binigay niya kay Sur, malaking bagay na yun, na kapares natin siya. Yun lang naman. Sana maging kapares din natin si Flick G sa round 2. Kailangan kong pakinggan yun kung ano yung vote niya sa round 2. Pero feeling ko itatabla niya yun eh. So tignan natin. Expecting. Pero kinat ko yung round 2 niya kasi overtime, so doon nanalo si J King. Round 1 to Surhenyo. Sur. Binigay niya binigay kay J King. Overtime, so doon nanalo si J King. Round 1 to okay. J King binigay niya. Surhenyo. Sur. Yo, Aski, namanas, binoto si Surhenyo 1 and 3. Siguro 1 and 3. Kung hindi nag-choke si J King, para sa akin patas sila dun sa 2 and 3. Tapos yung first kay Surhenyo, kaso yun nga, nawala si J King. Pero props pa rin kay J King, sobrang solid. Yung second ni Surhenyo, so busog sa angles, pero maganda pa rin yung sinabi ni J King, kaya yung second binigay kay J King. Pero panalo Surhenyo 1 and 3. Okay. Husky 1 and 3 din, Surhenyo.
malaki na prize yung batch 1. All 3 rounds para sa akin. Namang si Surgenio pagdating sa mas marami siyang mga creative na mga linya at mas matiin at mas malakas yung kanyang performance. Kaya Sur. Okay. Apex. Round 1, binigay ko yung kay Sur. Mas effective shot, mas maganda yung ender niya. Yung round 2 kay J. King yun. Maganda yung rebat niya, yung sa Baguio. Tapos tuloy-tuloy yung mga jokes niya, mas effective. Malakas din naman si Surgenio nun. Nagtangka siya mag-rebat, i-rebat yung sa Baguio na linya ni J. King, pero mas nangibabaw pa rin yun. Binigay ko yung round 2 kay J. King. Yun nga lang, pagdating ng round 3, yun yung joke siya. Dire-diretso pa rin si Sur. Kaya 2-1. Surgenio. Okay. Malinaw. Yo, rapido. Uy, All rapido. 3 rounds. Rapido. Para to ko Surgenio. Pero yung battle na yun yung masarap i-judge kasi pareho sila ng style, personals. Talagang bumasa sila sa history ng previous battles nila. Pero kitang-kita mo mas umibabaw yung kay Surgenio. Kaya ang daming magandang angulo. Talagang makita mo pinaghihirapan talaga nila yung bawat rounds nila kasi sinasaliksik talaga nila, hinihimay talaga nila, tapos sineseta pa nila na maganda. So syempre lahat yun kay Surgenio kung nakita. All 3 rounds Surgenio. So ayun, wala tayong naging kaparehas. Merong bumoto ng all 3 rounds pero walang nag-vote ng round 2 istabla. Pero ang daming judge na binoto si Suro sa 1 and 3. So dun pa lang sa 1 and 3 na judge sa judgment ng mga judges, okay na ako dun kasi 1 and 3 ko binoto si Suro, no. Bonus na lang kung may maging kaparehas talaga ako sa all 3 rounds na vote. So yun lang. I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin sa battle na to. So shoutout Mem J, sana nagustuhan mo yung review ko na to. And yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.